Napahamak si Trump sa sarili niyang ginagawa. Dahil abala ang mundo sa araw-araw na kaguluhan ng diplomasya ng Estados Unidos at Iran, hindi natin natatalakay ang mas malalalim na epekto nito sa mas malaking usapan ng negosasyon. Kita mo, kapag tumaas ang presyo ng gasolina, matagal bago ito bumaba ulit. At kahit ilang buwan pa bago ang midterm elections, nasa punto na tayo na mataas pa rin ang presyo ng gasolina pagdating ng midterm elections sa Nobyembre. Sa kasaysayan, masama ito para sa mga partidong nasa kapangyarihan. Hindi natin pwedeng tapusin dito. Sa krisis, ang negosasyon ay kadalasang nagdudulot ng di inaasahang relasyon tulad ng ating sitwasyon ngayon. Habang mas kaunti ang kontrol ng Iran sa eleksyon sa Nobyembre, mas malaki ang magagawa ng administrasyong Trump sa negosasyon. May leverage lang ang Iran kung makakatulong o makakasama ang aksyon nila kay Trump at malapit nang matapos ang pagkakataon ngayong midterm elections. Ngayon, tatalakay natin ang posibleng galaw ng presyo ng gasolina sa Nobyembre at ang dahilan ng patuloy na taas ng presyo. Pagkatapos, susuriin ko ang sinasabi ng agham pampulitika tungkol sa pagtugon ng botante sa kalagayang pan-ekonomiya bago eleksyon. Hindi ito maganda para kay Trump. Sa huli, tatalakayin natin ang kahulugan nito sa mas malawak na negosasyon sa Iran. Gayunpaman, magsimula tayo kung saan natin inaasahan na pupunta ang presyo ng langis. Kawili-wili itong problema sa lohistika at teknolohiya, ngunit panimula lang para sa mas malalaking problemang pampulitika. Kaya ititipid ko muna ang lakas ko para sa susunod na bahagi. Ang pangunahing problema ay hindi mo basta-basta na ibabalik ang presyo ng langis sa dati nitong halaga bago ang digmaan matapos ang isang labanan. Ang karaniwang paliwanag na makikita mo tungkol dito ay parang, kasi halata namang sakim ang mga kumpanya ng langis at gusto nilang pigain ang bawat sentimo mula sa mga mamimili. Habang totoo na gusto ng mga kumpanya ng langis na kumita ng husto, likas ito sa negosyo, pero ang mabagal na pagbaba ng presyo ay dulot ng galaw ng merkado. Pwede nating hatiin ang paliwanag sa apat na bahagi. Una, kailangan muna ng kasunduan bago magsimula ang anumang bagay. Baka napansin mong hindi ko na tinatalakay ang araw-araw na mga pangyayari sa negosasyon sa Iran. Hindi ito basta-bastang pasya, sinadya ko ito. Ilang linggo bago ako tumigil, nauwi ito sa panoorin, wag makinig. Patuloy pa rin ang diskusyon ng media tungkol dito. Sige, hayaan niyo akong ibuod ito gaya ng dati. Wala akong nakikitang anumang pag-usad sa bahaging ito. Dahil sa komplikado at hindi malinaw na internasyonal na negosasyon, posible pa ring magkaroon ng malaking pag-usad bukas. Hindi ko nirerekomenda na sayangin mo ang libreng oras mo kakaisip dito. Gayunpaman, hindi pa bababa ang presyo hanggat hindi naaayos ang isyong iyon. Matapos makuha ang kasunduan, kailangan pa ring buksan ang kipot. May ilang masamang pagtataya na maaring abutin ng 6 na buwan bago mangyari. Siyempre, maaaring naglagay ng mga mina ang Iran dun sa ilalim. Aabutin na matagal bago mahanap ang bawat isa sa mga iyon. Sige, pero hindi naman yon ang pakay dito. Layunin nitong magbukas ng ligtas na koridor para sa mga barko at bigyan ng kumpiyansa ang mga insurance provider na maaari ng daanan ang rutang iyon. Mas kaunti ang trabaho roon kaysa sa paggawa ng ligtas na daanan ng tubig. Idadagdag ko rin na magiging bahagi ang European Union sa prosesong yon upang makatulong sa pagpapabilis ng mga pagsisikap sa pag-aalis ng mga mina. Sinasabi ko na ito mula pa noong unang araw kahit na maraming komento na nagsasabing wala akong alam sa sinasabi ko at hindi kailanman makikialam ang Europa sa mga kapalpakan ni Trump. Pero tulad ng sabi ko mula pa sa simula, hindi ganyan ang entrapment. Ang entrapment ay ang pamimilit sa kasosyo na gumawa ng bagay kahit may kapalpakan ka. Gagawin ng Europa ang lahat para mapababa ang presyo ng enerhiya. Magiging sakuna ito sa halalan kung hindi. May dagdag pa tayo mamaya. At kung nagdadalawang isip na tungkol sa hindi maiiwas ang papel ng Europa dito, hinihikayat kitang tingnan ang balita. Nailatag na ng European Union ang karamihan sa mekanismo at naghihintay na lang silang kumilos kapag sigurado silang ligtas. Kung hindi mo nabalitaan ang balitang yon, baka hindi mo kasalanan. Mas madalas yulat ng mga pahayag ang makakanan ang aksyon ng Europa dahil medyo positibong anggulo ito kaugnay ng digmaan. Alam mo, kung sana ay may paraan para masiguro na makukuha mo ang balita mula sa iba't ibang uri ng pinagkukunan.
Sandali, meron na! Narito muli ang sponsor ng video natin na yon, Ground News. Tinutukoy ng blind spot tabang mga bagay na hindi nakikita ng magkabilang panig ng political spectrum at nagbibigay ng perspektibo sa mga madalas o hindi mo napapansin kumpara sa kabilang panig. Gusto ko ring makita ang aking daily briefing na nagbubuod ng mahahalagang balita tuwing umaga. Kasama rito ang balita tungkol sa presidente ng Iran na nagbitiw at sa Ukraine na nais maglisenyo para gumawa ng Patriot missile sa bansa. Sa pagpunta sa ground.news/lines, sa ground.news/lines on maps o pag-scan ng QR code sa screen mo, makakakuha ka ng 40% diskwento sa Vantage Plan. Magkakaroon ka ng access sa mga tampok na ipinakita ko at iba pa. Salamat ulit sa Ground News sa kanilang suporta sa channel na ito. Technical na lang ang natitirang issue sa pagbabalik ng presyo ng langis. Kung magfo-focus tayo sa supply mula sa lupa na ginagawang kapaki-pakinabang, mabilis tayong makakaranas ng problema. Alam mo ba, sinisira ng digmaan ang lahat. Mga bagay tulad ng mga refinery sa kahabaan ng Gulf Coast o ang mga infrastruktura na kumukuha ng mga bagay mula sa lupa o ang mga export terminal na nagsisimula ng paglalakbay ng gasolina papunta sa huling consumer. Marami riyan ay hindi pa rin maitayo pagdating ng Nobyembre. Kaya, hindi natin makukuha ang 20 milyong bariles ng langis na dumadaan sa Strait of Hormuz sa susunod na eleksyon. May isa pa akong mahalagang punto rito. Maari mo maalala, ilang linggo na nakalipas, napapalapit na sa limitasyon ng kapasidad ng Iran sa pag-imbak ng langis. Sa ngayon, hindi naglalabas ng langis ang Iran palabas ng strait. Kaya may kailangang isakripisyo doon at malamang na ang Iran ay napilitang isarang ilan sa kanilang mga balon ng langis. Isa pa yan sa mga bagay na hindi agad pwedeng buksan muli pagkatapos muling buksan ang strait. Panghuli, may problema sa reserba. Alam kong mahirap paniwalaan pero bahagyang bumaba ang presyo ng langis nitong 3 buwan. Napansin ng mga bansa ang kakulangan ng supply kaya naglabas sila ng reserbang langis sa merkado. Noong Mayo 13, ang huling araw na may datos tayo, umabot na sa 164 na milyong bariles ang nailabas. Kung ipro-project natin yan na yon, aabot sa 200 milyon, halos kalahati ng ipinangakong ilalabas ng mga bansa. Ito ay kumakatawan sa mga 11% ng nawalang supply. Kapag umalis na ang langis sa Hormuz, sisimulan ng mga bansang yon isara ang mga strategic reserve na mapapawalang bisa sa ilang pagbabago sa supply. Pagkalipas ng matagal na panahon, magsisimula silang mag-imbak muli ng kanilang mga reserba na nagdudulot ng artipisyal na pagtaas ng demand. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit matagal bumalik sa normal ang presyo ng langis. Ang isang paglilinaw na kailangan kong idagdag ay na kung matatapos ang digmaan anumang oras mula ngayon hanggang Nobyembre, magdudulot ito ng agarang ginhawa para sa mga pamilihan ng langis. Habang mas matagal ang pagitan ng kasunduan at eleksyon, lalo pang bababa ang presyo. Dahil dito, ang mga negosasyon sa Iran ay patuloy pa rin makakaapekto sa tinatayang presyo ng gasolina. Totoo, limitado ang ginhawa bago mag-Nobyembre. Nayaw malinaw na matatagalan bago bumalik sa dati ang presyo ng gasolina bago ang digmaan, pag-usapan natin ang epekto nito sa midterm elections ng 2026. Maaring isipin na yon na malino na masama ang lagay ng administrasyong Trump at tapusin na lang ang usapan. Baka alam mo na kung bakit masama ang sitwasyon, lalo na sa presyo ng gasolina. Kung naalala mo ang krisis sa langis noong 1970 at epekto nito sa pagtakbo muli ni Jimmy Carter sa pagkapangulo. Pahiwatig, si Reagan ang presidente. Pero sa isang banda, mas malala ang totoong sitwasyon at sa ibang aspeto naman ay mas magaan kaysa sa inaakala. Madalas nating tinatalakay sa mga video na ito kung ano ang estratehikong paglalaro. Mahalaga ito, lalo na kung ang focus ay sa desisyon ng mga leader. Masaya para sa mga keyboard warrior pagtawanan ng leader na hindi magaling pero mahirap magtagal sa kapangyarihan kung wala kang tamang pakiramdam kung ano ang matalino o hindi. Kung saan madalas mangyari ang mga kalokohan, kadalasan ito ay dahil may mga institusyonal na hadlang ang mga leader na pumipigil sa kanila na gawin ang mas magagandang hakbang, o kaya naman ang kanilang mga kagustuhan ay hindi tugma sa gusto ng publiko o sa mga pinapahalagahan ng mga leader noon. Hindi ako naniniwalang ang karaniwang botante ay laging estratehikong kumikilos. Dahil madalas hindi nakakaapekto ang isang boto at madalang ang pagboto, konti lang ang insentibo ng mga botante para paghusayin ito. Dahil dito, paulit-ulit nating napapansin ang kakaibang ugali ng mga botante tuwing eleksyon.
Kadalasan, tinatalakay ng pag-aaral ang epekto nito sa halalan ng Pangulo. Pero isipin mo rin kung paano lumalabas ang parehong issue tuwing nagiging parang referendum sa Pangulo ang midterm elections. Natotoo naman. Marahil ang pinakakilalang ugaling ito ng mga botante ay ang pagbibigay nila ng pansin sa mga kamakailang nangyari sa ekonomiya. Kabaligtaran nito ng mas malawak na pagtingin sa nagawa ng kandidato sa buong termino. Huwag na nating ipagkunwari na sinusubukan ng botante gumawa ng pamantayan para ihambing ang kandidato, imbes na tingnan lang kung tumataas o bumababa ang numero. Halimbawa, maliit lang ang epekto kung tumaas man ng 10% ang ekonomiya noong isang taon, pero hindi naman ito gumalaw ngayon. Sa katunayan, para sa layunin ng halalan, mas maganda pa nga kung walang paglago noong nakaraang taon at 10% ang paglago ngayong taon kahit na mas masama ang kalagayan natin sa ekonomiya sa huling sitwasyon. Sa totoo lang, kung sinusubaybayan mo ang lahat ng drama na umiikot sa kontrol sa Federal Reserve at sa gayon ang kakayahang magtakda ng interest rates, magsisimula ng maging malinaw ang lahat ng ito. Karaniwan sa mga presidente ang pasiglahin ang ekonomiya bago eleksyon, kahit masama ito sa pangmatagalang kalagayan ng bansa. Mahalaga ang pagiging independent ng Fed para maiwasan yan. At saka, kung sobrang ganda ng kalagayan ng ekonomiya na kahit sinong karaniwang presidente ay kayang makakuha ng 20% paglago, hindi masyadong mapaparusahan ang presidenteng ito. Napalaki pa rin niya ng 10% ang ekonomiya kahit kalahati lang ito ng target. Karaniwang botante, hindi nagbe-benchmark. Malaki ang 10% na paglago at dito na nagtatapos ang kwento. Sa anumang kaso, ang aral dito ay masamang balita para kay Trump. Hindi naman masyadong masama ang mga economic indicators para sa taong 2025 kahit napilit ni Trump na magdulot ng krisis sa ekonomiya gamit ang walang katapusang banta ng taripa. Pero magiging halos walang saysay na yon para sa midterm elections ng 2026. Sa kabilang banda, hindi rin ganon kalala para kay Trump ang balita dahil sa ilang dahilan. Sa makabagong panahon ng politikal na pagkakabaha-bahagi, nabawasan na ang swing voters. Mataas pa rin ang porsyento ng mga maaring magbago ng isip, ngunit mas kaunti na sila kaysa 30 taon na ang nakalipas. Pangalawa, alam kong kakaiba man, pero si Trump ay mapaparusahan dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Mas kaunti ang parusa niya bilang may kagagawan ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Masama kay Trump ang mataas na presyo kahit ano ang dahilan. Nakakatawa kasi laging sinisisi ang mga presidente sa pagtaas ng presyo ng gasolina kahit limitado lang ang kontrol nila rito. Ngayon, sa tanging sitwasyon na malaki ang kontrol ng presidente, kabaligtaran ang nangyayari. At para balikan ang naunang punto tungkol dito, ito ang dahilan kung bakit tutulong ang Europa na buksan ang kipot. Kahit tutol ang mga botante sa Europa sa pagtulong kay Trump, pinaparusahan pa rin nila ang mga leader nila dahil sa mahal na gas. Kahit wala namang kasalanan ang mga ito. Uulitin ko, noon sa Estados Unidos, may malinaw na paraan para maiwasan ang problema. Simple lang, huwag simulan ng bigmaan sa Iran. Maraming botante ang buboto laban sa mga Republikano dahil mataas ang presyo ng gasolina kahit ito'y dulot ng bigmaan sa Iran o natural na sakuna nagpatigil sa operasyon ng mga refinery sa Gulf Coast. Alam kong parang kakaiba ito sa'yo. Dahil pinapanood mo ang video na ito, isa kang botanteng may mataas na kaalaman at malamang kabilang sa pinakamataas na 10% sa sukatan na yan. Kakaiba ka sa mabuting paraan at iba ang pag-unawa mo sa mga isyung ito kumpara sa karaniwang botante. Ang digmaan sa Iran ay usaping kapansin-pansin sa mga botante kaya hindi kasing lakas ang epekto ng pagpapahina kumpara kung mas banayad ang pulisya ni Trump na nagdulot din ng pagtaas ng presyo. Sa uli, posibleng bumaba ang presyo ng gasolina sa Nobyembre. Napapansin ng mga botante ang mga pagbabago sa presyo tuwing eleksyon. Mas makakabuti para kay Trump kung ang presyo ng gasolina ay $4 at bumaba ng 25 sentimo sa nakaraang linggo kaysa kung ang presyo ng gasolina ay $4 at tumaas ng 25 sentimo sa nakaraang linggo. Sa madaling sabi, mukhang hindi maganda ang sitwasyon para kay Trump sa aspetong ito at maaring ipinapakita na ng paglilinaw na sa aspetong ito kung saan tayo tutungo mula rito. Bilang panghuling punto, dapat nating palawakin ang pananaw at unawain paano ito naapektuhan ang mas malalaking issue sa negosasyon sa Iran. Simulan ko ito sa paunang salita. Hindi ko alam kung anong hindi pagkakasundo sa negosasyon ang nagpapatuloy sa ekonomikong digmaan at operasyong militar. Maari tayong magkaroon ng mahabang pag-uusap tungkol sa mga alalahanin ni Netanyahu sa loob ng bansa hinggil sa mga posibleng kaso laban sa kanya pagkatapos ng digmaan.
Pagkatapos, pwede nating iugnay yon sa pagkakadawit ng Estados Unidos. May personal na benepisyo rin si Trump. Namungguna rito ang pagpigil sa media at kongreso na mag-imbestiga sa iba pang usapin. Maaring seryosong nag-aalala ang mga tao sa Pentagon tungkol sa sandatang nuklear at pagbabago ng kapangyarihan. Sa pagmamasid sa panukala ng Iran, malinaw na hindi magkasundo ang dalawang panig sa inaasahang resulta ng digmaan. Kailangan ko ring unahan ito sa pagsasabing hindi natin lubos na mauunawaan kung paano naaapektuhan ng pagbabago sa kapaligiran ng negosasyon ang mga inaasahan sa resulta ng digmaan at kapayapaan maliban na lang kung alam natin kung ano ang hadlang sa negosasyon. Ang pangunahing epekto ng pagtaas ng presyo ng gas matapos ang Nobyembre ay ang pagpapalakas sa posisyon ni Trump sa negosasyon. Linawin ko lang, hindi ko sinasabing mabuti ito para sa administrasyon ni Trump o sa mga Amerikano. Kasama rin sa kapakanan ng dalawang panig ang resulta ng eleksyon at kalagayan ng ekonomiya. Ang tinutukoy ko lang ay ang bilateral, zero-sum na resulta ng negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Tandaan, sa pamantayang balangkas, ang gasto sa digmaan ay opportunity cost. Pinagsama ang pagkalugi sa labanan at benepisyo ng kapayapaan. Mahalaga kay Trump ang midterms ng 2026 dahil dito malalaman kung kaya niyang magpasa ng batas at kung ilang supina mula Kongreso ang haharapin niya sa susunod na 2 taon. Hindi rin niya gaanong pinapansin kung ano ang mangyayari sa pagitan ng panahong yon at 2028 dahil magiging problema na yon ng iba. Kaya, maaring isinasaalang-alang na ni Trump ang mas mataas na gastos ng digmaan. Maaring ginamit ng Iran ang issue sa midterm elections para makuha ang mas magandang kasunduan. Sa puntong ito, gayunpaman at kabaliktaran ng nangyayari sa kahabaan ng kipot, tapos na ang pagkakataon na yon. O kung hindi man, halos tapos na. Nawala na ang bentahe ng Iran sa banta dahil napipilitan ng harapin ni Trump ang problemang ito, anuman ang mangyari. Biswal, ibig sabihin ay bumabagsak ang gastos ng US, itinaas ang pinakamababang tatanggapin ng administrasyong Trump. Alam na siguro ng Iran ang lahat pero hinayaan pa rin mangyari. Ipinapahiwatig nito na naniniwala ang Iran na mas mainam pa ring lumaban sa mahabang panahon na maaaring magpahiwatig na may matagal-tagal pang panahon bago matapos ang digmaan. Tandaan, gayunpaman, na hindi laging totoo ang ganitong prediksyon kapag may malinaw na hadlang sa negosasyon. Halimbawa, kung maling inisip ng Iran na susuko ang administrasyon ni Trump 1 buwan nang nakalipas dahil mahina ito sa epekto ng midterm elections, ang tinanggiang alok ay nagsasabi sa Iran ng kailangan nitong malaman para makuha ang kasunduan. Sa madaling salita, nagkamali ng kalkulasyon ng Iran at ngayon ay kailangan nitong itama ang pagkakamali nito. Ang katotohanang mas mapapalala pa ang kalagayan ng Iran ngayon ay isa lamang epekto. Gayunpaman, pwedeng manaig ang epekto ng mas makitid na saklaw ng mapagkakasunduan na lalong maglalayo sa atin sa kasunduan. Malaking theoretical na gulo ito. Ano ang mga pangunahing aral natin na yon? Halos imposible nang bumalik sa dating presyo ang gasolina bago ang digmaan pagdating ng Nobyembre. Ayon sa pananaliksik sa presyo ng gasolina, ekonomiya at eleksyon, mas mahalaga ang mga senyales sa mga huling buwan bago ang eleksyon kaysa kabuuang lagay ng ekonomiya, kaya hindi ito pabor kay Trump. Ang tanging magagandang balita ay na mahalaga sa mga botante ang direksyon ng ekonomiya at labis na polarisado ang kasalukuyang kapaligirang pampulitika. Ano't anuman, ang kakaibang bunga ng pagkawala ng pag-asa ng administrasyon sa midterm elections ay na mas malakas na ngayon ang posisyon nito sa pakikipagtawaran sa Iran. Salamat muli sa Ground News sa suporta sa video nating nayon. Bisitahin ang ground.news/linsonmaps o iskan ang QR code sa screen para makakuha ng 40% diskwento sa Vantage Plan. Kung nagustuhan mo ang video, like, share at subscribe ka. Kita tayo sa susunod. Ingat lagi!